Okay, dalawa pa akong tanong. Kung nakikita natin yung palarong pambansa this year, marami tayong mga bagong pangalan na bukang bibig na nagpakitang gilas sila. Of course, meron tayong Pam Santor ng Ilustre, tapos si Charles Boneo ng Calabarzon, si Rihanna Coleman ng National Academy of Sports pero taga Central Luzon. At sila talaga yung bumasag ng mga record sa palaro this year. Do you think kaya ba nating makita natin sila na through their exposure niya sa mga PI competitions, mas lalo sila kikilalanin niya bilang mga future stars nila ng Philippine Swimming? Actually, yes, Gab, that's the objective talaga of Philippine Aquatics. Inaanap natin, to tell you honestly, sa mata ng iba, parang dahan-dahan. Pero to tell you honestly, it's an effort talaga to push the level of competition ng performance ng ating mga swimmers at a higher level. For me, pinupush ko sila talaga. Hindi tayo na first gear, mga nasa fifth gear tayo kasi naghahabol tayo naghahabol tayo. Ang gusto natin mangyari is, pag pumalo yung mga SEA Games, ang pinakikita natin is like, siguro, imbis na 10 swimmers, we're sending 20 swimmers, tapos yung 20 swimmers na yun, karahati nun, medal. Yun ang gusto natin mangyari. So nakikita ngayon natin na dumatami na rin. We have the names like si TJ Amaro making a name for himself. TJ Amaro is sa Ateneo. Ateneo. Yung Sophia Gara. Local developed swimmer. So these are the swimmers that we want more of and what we're pushing. So when I use the word pushing, talagang ayaw ko naman sabihin ng pinupuwersa. Inaanap natin. I-encourage natin. At the right pace. Pero sagaran ko, sinasagat ko talaga. Kasi nga, ang gusto kong mangyari is, in the future, tayo wala na rito sa pwesto nito. At least, nandun, naiwan natin ang sport na mahal natin in the level na competitive tayo within the region, within our Southeast Asian region, and hopefully in Asia na. Kung yung sinasabi natin backlog dun sa talents, dahil nga alam naman natin na medyo nagkaroon ng konting parang slow pace yung sports of swimming, then kung tutusin, dahil sa lahat ng mga multi-sports event, SEA Games, Asian Games, and even the Olympics, ma-dominate pa lang yung swimming, malaking bagay na para sa outfit mo dahil napakaraming event di ba, ng swimming. So yung backlog of talents natin, sa ngayon ba nakikita natin na medyo, marami tayo parang ganyan. Marami na, pero hindi pa enough. Talent-wise, mas marami na ngayon kaysa dati, pero mga bata pa sila. So, ilangin na yung mga bata, yung kanilang awareness about time, yung kanilang awareness of performance, mas pumapasok sa kanila. Kasi yung medyo 18, 19, 20, nasanay sila dun sa win-win gold lang. Di ba? Panalo ng gold sa ganitong laban, panalo ng gold sa ganitong laban, uwi sa bahay, gold medal, happy na sila doon. Hindi sila nakitain doon sa time. So, pag kunyari, lumalaway ka ng 55 sa hanggang freestyle. Tapos, lahat ng langoy mo, kada langoy mo, 55. Pero kada langoy mo, gold ka ng gold. Gold ka ng gold. Di mo napapansin na tumatagal ng 2 taon, 55 ka lang. So, diba? kahit na nananalo ka, pero hindi nag-improve. Walang improvement. Walang improvement. Tapos, nilalaban mo yung sarili mo sa isang edad mo dati, sa ibang bansa, na nakafocus sa time. Biglang magugulat ka nila na dati mo pinatalo, ngayon hindi ka na manalo. Kasi nga, nakafocus ka lang sa panalo ng gold. Hindi mo napapansin yung time. Kabaliktaran sa ginawa natin ngayon sa kabataan. Yung mga 12 and under ngayon, nakatingin sila sa time. Napapansin ko sila nung naging international kami, sa mga emails, sa mga coaches, what's the standard? Anong time? So, minamonitor nila yung results. Pag lumalabas dun sa LED screen,
sila mismo yung uy, nakuha ng bata. Uy, so conscious na yung mga kabataan ngayon sa time. So, So, hindi yung pagpunta mo sa competition, kailangan mo manalo ng medal. Parang gano'n, no? Yes. Ang dapat mong focus is, kailangan ma-improve ko yung aking time performance. yun ang gusto natin Yes, instill. For me, that was my experience na sinishare ko sa ano. For example, ang 100 butterfly ko when at the time na nasa national team ako was 59 example, 59 seconds. Bata pa ako noon, 16 years old. Nung sumunod na swimmer is 1 minute and 1. So, sa swimming kasi ang isang segundo is mga 2 metro. Malaking bagay. Malaking malayo yun. So, ang 2 segundo, 4 na metro yun. Malayo. No? So, hindi ako tumigil. Nahintayin kong umabot sa akin yung pangalawa. Ang ginawa ko, talagang nag-focus ako sa time hanggang may ibaba ko siya to 56 seconds. So, yung baba ko ng 56, naipit siya sa 101, 5 seconds yun. 10 metro yun. Laking difference nun. Pero yung 56, pag nilaban mo ako sa SEA Games, gold medal yun. So yun yung point ko na, nag-gold po kayo, pero kailangan mag-improve yung time. Kailangan mag-improve yung time. So, That's the essence of a measure of sports. Yun ang pinupush natin at ini-instill natin sa awareness ng mga swimmers, lalo na sa kabataan, focus on time. Kasi that is what will bring you to the SEA Games. To the level of being a competitive Talagang truly international competitive swimmer. Okay. Mr. Edmond, may katanungan. Sir, Edmond Pangilinan po ng CCNTV and IU. May iba lang yung tanong ko, sir. Although very accomplished na kayo sa the field of sports, particularly swimming, and being a former congressman, wala ba kayong plano na bumalik ulit, makigulo ulit sa politika? Hindi na po. Ako po ay retired na sa politics. Ako ay nakafocus dito at masaya-masaya po sa akin pong ginagawa ngayon. Sir Edmond, it's refreshing for me to be back in the sport. Hindi naman po nawawala yung pagtulong. Sabi nga po ng aming ina, who is also a politician, ito anak ko pumasok ka dito, it's like getting married. Walang tigil. So yun ho ang buhay ng isang politiko. Wala pa na mag-divorce natin. Walang correct. Ganun rin po yan. Yung nanay ko namatay ng 2013. Hanggang sa huling araw niya, may mga lumalapit pa rin po at nagpapatulo kahit wala naman sa pwesto. So ganun rin po ang inyong likod. Kami yung mag-asawa, marami pa rin po nalapit at kung kaya rin pa rin ho namin Ready pa rin. natulong rin po. Pero kung sasabak muli at doon sa mundo ng ngayon, sa tingin ko, mas maganda na muna dito tayo sa sports at Parang huwag muna. wag muna. Ayan na, wag na. Sir, are you related to the Rex? Yes, ako. Sila Tito Jimmy, si Rex mismo. Bale, they are the second or third cousin po ng aming ama. Buhain from Bulacan. Sila po yung dati pong Plaridel, mayor ng Plaridel ho. Yan, Buhain. Kaya ako natanong yung sir kasi natin sa Oliver's book, Lord, and I do promotion dyan sa mga textbook in Metro Manila and Visayas region. Wow. Thank you, sir. So, nip pa muna. Meron si ate consultant. Congratulations kasi